Ayan, so magandang araw sa inyong lahat, class. Pasensya na kayo kung hindi ko agad na-send itong recorded discussion kasi pinahinga ko yung boses ko kahapon ng sakit talaga ng lalamunan ko. Actually hanggang ngayon, pero tuloy pa rin natin yung discussion, no? Okay, wait lang. Okay, pag sinabi nating goals, yan. Ito daw yung desired outcomes natin. And meron tayong ina-achieve. It serves as direction or target of effort. Pwede siyang short term, pwede rin siyang long term. So pag sinabi natin short term, it is achievable. Makukuha natin siya soon. Pero pag long term goals, ito yung kailangan mo ng mas mahabang effort, mas matagal na effort. Ang example ng long-term goal is yung pag-aaral ninyo. Ayan, kailangan mong maraming effort para makapagtapos ng pag-aaral. Okay? So, ang goal, tumutulong siya para ma-organize yung ating behavior and maging guide natin sa decision making. Bakit siya nasabing it helps you organize your behavior? Kasi pag may goal tayo, class, meron tayong self-discipline. So, kapag merong self-discipline ng tao, natututo tayong ayusin kung ano yung dapat nating gawin at ano ang dapat na hindi natin gawin. Okay, so merong tinatawag na goals framework. Yan. So, una, we have specific. Actually, bumubuo siya ng word na smart. Pag sinabi natin specific, kailangan yung target mo is malinaw siya. Hindi siya vague. Dapat, kunyari, ang goal mo is gusto mo makapagtapos ng pag-aaral. Pag sabi mo gusto mo makapagtapos ng pag-aaral, dapat meron kang specific na goal na bukod sa gusto kong makagraduate, kailangan meron din akong Latin honor. Parang ganon. Next, we have the measurable. Dapat natatrack siya or nako-quantify. Kailangan nati-check mo yung progress mo. Example, mag-aaral ako ng UTS for 30 minutes every day. And kailangan mayroon akong practice quiz once a week. Yan, parang ganun siya, class. And when we say achievable, realistic and attainable daw. So, kailangan yung goal mo, nagbe-base yan sa oras mo, sa skills mo, and sa sitwasyon mo. Hindi ka pwedeng mag-goal kung wala kang oras or alanganin yung sitwasyon mo. Kunwari, i-increase ko yung grade ko from 75 plus mag-add ako ng 5 points sa grade ko para makakakuha ako ng mas mataas na grade sa midterm. So, kung ganun pala yung goal mo, dapat realistic siya. So, anong gagawin mo? Kailangan mag-exert ka pa ng additional effort. Okay? Pero kung hindi mo naman kaya na hindi mo naman pala kaya mag-add ng 5 points doon sa grade mo from prelim to midterms kasi maybe nahahati yung sitwasyon mo kaya hindi mo kayang itaas pa yung grade mo. So, hindi siya magiging achievable. Class, pasensya na kayo kung pa-stop ako nag-i-discuss kasi ang sakit talaga ng lalamunan ko. Okay, so let's continue. When we say are relevant, ito dapat connected siya doon sa personal values or needs mo. Kailangan yung goal mo, it matters to you.
and, and it supports you kung ano yung gusto mong makuha sa buhay mo. Kapag ka-time-bound naman, meron siyang deadline. Kailangan yung goal mo, merong clear na time limit. So, sa topic natin, meron tayong importance of goals. So, importante ang goal kasi nagbibigay daw yan ng direksyon at purpose sa buhay natin. So, meaning, yung goal natin, pinapakita niya kung saan tayo dapat pumunta. So, nag-a-act ang goal as constant focus. Parang, hindi ka pwedeng malihis, dapat dito ka lang. It also enhances motivation and persistence. Ini-encourage kasi tayo ng goals natin na, sige, tuloy mo lang, kahit na sobrang hirap na. Remember, the harder the goals, ito yung mag-lead sa atin ng more persistence. Kapag sinabi kasi nating persistence class, try and try until you die, charing. Yung sabi nila, di ba, try and try until you die, or try and try until you succeed. Yun yung example ng persistence. Goals also promote self-discipline and focus. Meaning, ang goals kasi natin, tumutulong yan na iiwas tayo sa distractions, and kailangan daw, doon lang tayo sa goal natin, yung target natin. Kailangan mag-stay lang tayo doon. Stick to the plan, kumbaga. It also helps in measuring progress and success. So, yung goals natin, tumutulong siya na i-check if we are getting closer to what we want. Encourages personal growth and self-awareness, wherein ang goals natin, tinutulungan tayong maintindihan yung mga strengths natin and yung mga areas na kailangan i-improve. It also guides decision-making by prioritizing what truly matters. So, ang goals, tumutulong yan na pumili tayo sa better options. And also, importante ang goal kasi nagbo-boost siya ng ating self-confidence kapag ka na-achieve natin siya. It makes us feel capable and proud. So, sa lesson natin, we have 3 theories. We have the goal-setting theory, self-efficacy theory, and mindset theory. So, unahin natin si goal-setting theory. So, it was first studied by Dr. Edwin Locke in the mid-1960s. Sorry, nalipat ko sa class. So, ang goal-setting theory class, it is considered one of the most important theories when it comes to management and motivation. Kasi nagbibigay siya ng clear, actionable, and supported framework para ma-boost yung performance natin na pwedeng maka-influence ng ating behavior. So, hindi siya kasi katulad ng mga iba't ibang abstract na motivational theories kagaya ni Maslow hierarchy of needs and self-determination theory. Kasi nag-o-offer si goal-setting theory ng practical principle na pwedeng i-apply agad-agad sa ating personal context. Okay, wait lang. So, sa goal-setting theory, meron tayong dalawang aspects. We have the content and intensity. So, sa goal content class, pag sinabi kasi natin goal content, ito yung internal aspect ng goals. So, ibig sabihin, meron kang desire, meron kang outcome, meron kang specific na target kung ano talaga ang gusto mong ma-achieve. So, sa goal content class, meron siyang dalawang klase. Una, we have the goal difficulty and goal specificity. So, sa goal difficulty, ang sinasabi lang dyan, kung gaano ka-difficult yung goal, the greater the achievement. So, harder goals, napupunta siya sa better results. Kapag ka goal specificity naman, kung gaano ka daw ka-specific dun sa goal mo, the more na mas precise yung performance. Precise siya class kasi specific nga yung ginagawa mo. Parang gusto ko maging
gusto kong magkaroon ng Latin honor, kahit cum laude lang. So, syempre, meron ka ng specific na Latin honor which is cum laude. So, kailangan yung mga grades mo is 86 above per subject mula first year. Ganyan. So, sa goal intensity na class naman, sinasabi lang yan is, gaano ka nga ba nagkakaroon ng care kapag gusto mong maabot yung goal mo. So, ito yung mental strength or yung attachment na kailangan mong matarget. Meron kasi tayong goal commitment. So, kapag goal commitment class, kailangan meron kang effort talaga, yung powers. And also, discipline. Kasi kung mahirap yung goal, kailangan mo ng deep and genuine attachment para maiwas mo yung sarili mo sa pag-give up, parang ganon. Okay, next, paano nga ba nakaka-apekto ang goals sa ating performance? So, our goals, meron siyang direction of action, wherein ang goal natin para siyang laser para sa ating focus. So, dinadirect niya tayo sa attention and yung energy na kailangan nating i-apply para ma-reach natin yung goals natin. Also, asan na yun? So, yan. Kailangan nating mag-exert ng effort, kagaya ng sinasabi ko kanina. Nadidetermine kasi ng goal kung gaano pa kailangan mong i-push yung sarili mo. Merong intensity, kumbaga. Kapag persistence of action naman, nabanggit ko to din kanina, ang goal, they help us to keep going kahit na hirap na tayo. So, when a goal is difficult, naiintindihan mo na it will take time na para ma-achieve ko naman agad-agad, and we are less likely to give up kahit na bumagsak tayo for the first time. And also strategy use. So, ang goals natin, it makes us smarter and kung paano tayo kumilos. Kapag nag-set kasi tayo ng goals class, especially kapag masyadong mahirap, yung brain natin, nagiging active siya na mag-search ng pinaka-efficient and effective methods para ma-achieve yung goal natin. In short, meron siyang smart planning. So, ang goal setting, kailangan niya ng feedback. Kasi yung feedback, sinasabi kasi sa atin if we are already hitting yung target or kailangan pa nating mag-adjust sa effort natin kasi parang kulang pa. So, if there's feedback, it confirms our progress kahit na it confirms our progress kahit na hirap na tayo. Also, it helps us control yung effort natin, kakaroon tayo ng adjustment, and also it allows direction and strategy. So, next theory class, we have the self-efficacy theory by Albert Bandura. Sinasabi lang ng self-efficacy, nabanggit ko to nung mga nakaraang lessons natin. It is the one's ability na gawin ng isang task. Kung wala kang ability na gawin ng isang task, hindi ka efficient. Okay? So, hindi lang kasi skill ang pagiging efficient. It's a belief. So, meron siyang dalawang klase. Yung high self-efficacy and low self-efficacy. So, kapag high self-efficacy class, yung mga taong mataas ang self-efficacy nila, they are confident. They have the resilience. Yung kahit na bumagsak sila is babangon sila ulit. And also persistence. Push lang tayo ng push kahit na mahirap. So, kapag nagsama-sama itong tatlong to, it leads us to better performance. So, sa high self-efficacy kasi, ano ba yan? Sa high self-efficacy class, meron tayong kasing paniniwala sa sarili natin na
kaya nating mag-succeed. Ang taas ng hopes mo na kaya ko to kahit mahirap. Ganun. Sa low self-efficacy naman, class, nagkakaroon ka ng doubt. Nagkakaroon ka ng hindi maayos na parang hindi ka tiwala sa sarili mo. Ganun. So, yung mga taong may mababang low self-efficacy, I mean, they avoid challenges. Takot silang bumagsak and they give up quickly. Also, doon lang sila nagfo-focus sa kanilang weaknesses. Worry sila ng worry, parang ganon. And also, they blame their fixed traits. Sabi kasi nila na, hindi naman talaga ako magaling. Hindi ko kasi namana sa ganito, yung pagiging matalino, parang ganyan. So, we have 4 ways on how to build our self-efficacy. So, una, kailangan na ma-master mo yung experiences mo. Ito yung pinaka-powerful na source kasi ginagawa mo yung task successfully by yourself only. Meron mang tulong pero very minimal. Also, vicarious experiences, parang seeing is believing, wherein meron kang ina-idolize. Especially someone na nasa field mo, parang ganon, na nag-succeed na siya and gusto mo maging ganon ka din soon. Modeling kumbaga. Also, we have verbal persuasion. So, we are getting encouragement and believable support from other people. And emotional and psychological states or physiological states, meaning how we interpret yung katawan natin kapag merong intense reactions, nai-stress, may anxiety or fatigue bago natin gawin yung task. Okay, next we have the mindset theory. So this is proposed by Carol Dweck, and it is about the fundamental belief or core belief na kailangan mong panghawakan whether your own intelligence or talents and abilities is pwede magbago. So, nagpo-focus yan doon sa belief natin na pwedeng maka-apekto sa ating motivation, sa ating persistence, and also yung approach natin sa learning. And we have 2 types. First is fixed mindset, and the second one is growth mindset. So, sa fixed mindset class, sa fixed mindset, ito yung belief na yung basic qualities natin, like for example, talent and personality, fixed lang sila. Hindi sila nababago kahit na mag-exert ka ng effort. So, ang mga taong merong fixed mindset daw, they shy away from difficult tasks. Ayaw nila ng challenge, kumbaga. And naniniwala sila na kapag dapat kang mag-exert ng effort, it means hindi ka ganon kagaling or hindi ka ganon ka-talented. So, nakikita kasi nila yung effort as a sign of low ability. So, if they stop trying, then hindi ganon kahirap yung work. Parang ganon. Ayaw nila ng nahihirapan. So, mga taong may fixed mindset is they see failure as permanent. Hindi na siya parang kapag nagkamali ka ulit, hindi mo makukuha yung another good result, parang ganon. So, itong mindset na to, it creates a constant pressure para, feeling matalino kahit hindi naman. It prevents growth. Ayaw nila na parang, dito lang ako, okay na ako, huwag nyo na akong pansinin. Hindi na ako interesadong matuto. Ganon yung mga tao may fixed mindset. Unlike sa growth mindset, growth, lumalaki. Yung mga taong may growth mindset, they are willing to learn. Alam nyo class, itong degree nyo, bachelor's,
hindi nag-i-stop ang learning dito. Pwede pa kayo mag-take ng masteral, ng doctorate, yan. So, kahit na natapos yun na yung pinaka-highest attainment sa education, you stop, you continue to learn. Hindi lang naman kasi sa academics, kahit sa pakikisalamuha sa iba't ibang tao, you learn. Actually, to be honest, natututo din ako sa mga students ko. Kahit na instructor ako, parang nare-realize ko minsan na, okay, sa bagay, may point siya, parang ganun. Ganun pala yun, mga ganyan. Naniniwala kasi yung mga taong may growth mindset na yung abilities nila like intelligence and talent, hindi sila fixed. So, it can be developed and improved kapag meron tayong dedication, may hard work, and good strategies. So, yung mga taong may growth mindset, they focus on learning kaysa yung nagmamagaling. Yan. So, sila yung mahilig sa challenge. Sige, okay lang yan. Kahit na hirap na ako, kaya ko yan. Ganun sila. So, they think positively and gustong-gusto nila ng effort. So, kapag kasi nag-exert daw ng effort, it leads them to mastery. Kapag ang mga taong meron ding growth mindset, try lang sila ng try. Kahit na ilang beses na silang bumagsak, merong resiliency din. And also, they interpret behavior, hindi lang siya as personal judgment, pero para siyang piece of information na nagsasabing, kung hindi nag-work yung strategy na yon, edi hanap ako ng ibang way kung paano ko makukuha yon. Ano siya. So, itong mindset na to, it creates a lot of love of learning and also resilience para ma-allow yung isang tao na ma-achieve yung goal niya far beyond kung ano man yung current abilities na meron as of the moment. Okay? So that ends our discussion for lesson 13. So reminder, nasa Google Classroom na yung activity 2. You have to print your own mandala. Pwedeng print, pwedeng drawing. You will choose your own color. Ilagay nyo na lang doon kung what color represents your choice of color. Example, kapag fear, ano bang kulay, brown or black, depende sa inyo, ilagay nyo na lang doon. And also yung activity 1 ninyo class, it will be submitted by Wednesday next week, November 26. Ay, hindi. Tama. Okay, so thank you very much for listening, class. And galingan nyo sa quiz. Ito na yung second to the last topic natin for our subject. Okay, thank you very much for your understanding. And I'll see you soon. Bye-bye.